po sa inyong lahat, mga katropa. Gusto ko lang po sanang mag-comment sa isang komento na napanood ko sa Facebook tungkol sa komento ng isang matanda tungkol kila Mayor Isko at saka kay Pangulong Duterte, sampu ng ibang senador. Kayo na po ang humusga pagka napanood nyo ang video. Pero bagong lahat, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Tatay, kung nasaan ka man ngayon, alam ko nasa ibang bansa po kayo at masyado ng marami pong nangyayari dito sa Pilipinas na hindi niyo po nalalaman. Siguro kulang na kayo sa balita dahil malayo nga po kayo. At yung sinasabi niyo po na kay Mayor Isko na trapo, isa pong malaking katarantaduhan yan dahil hindi niyo po nalalaman. Ako po, tiga-Tondo rin ako at alam ko na simula nung umupo si Yorme Isko Dumagoso sa Maynila ay gumanda ang Maynila. Malaking pinagbago ng Maynila, luminis, hindi gaya dati mga nakarang mga administrasyon. Makikita niyo dati ang malaking pagkakaiba, lalo na sa kalinisan, sa mga pagdidisiplina. Malaki po ang kaibahan at hindi nyo siguro yan nababalitaan dyan dahil malayo kayo. Kami po ang nandito, kaya alam namin na tama po ang ginagawa ni Mayor Isko. At yung ginagawa niya po ngayon ay pati yung binabayad sa kanya sa pag-endorse niya ng mga produkto ay bibigay niya pa to sa mga tao para lang makatulong. So tsaka hindi kayo nagtataka na halos napakarami ng nagsusuporta sa kay Mayor Isko sa Maynila. Yung mga malalaking kumpanya nag-donate ng pera para makatulong sa pagpapalakad ni Mayor Isko. Kaya walang problema po dyan kay Mayor Isko. Siya po ay hindi corrupt at mabuting servant ng mamamayan. Maganda po ang kanyang, outstanding po ang kanyang performance sa Maynila. Ay kung maaari nga po sa lahat ng distrito siya na lang mayor kasi maramihan naman ang mayor dito sa atin, mabibilang mo lang yung matitino. So number 1, namumukutangi po si Mayor Isko dyan. At sa sinasabi niya naman po kay Presidente Duterte, ginagawa po ni Presidente natin ang lahat ng kanyang makakaya para gumanda, maging maayos ang bansa natin na hindi niyo po alam dahil malayo kayo. So subukan niyo po umuwi para makita niyo ang pagbabago sa Pilipinas. Napakalaki na po ng pinagbago. At kaya nga lang hindi maiwasan ng mga kontrabida. Isang pelikula may kontrabida. Yan po ang mga dilawan. Pinipilit na siraan si Pangulong Duterte at lasunin ang mga isip ng mga tao, lalo na mga kabataan, para masira si Presidente Duterte. Pero hindi sila mananalo, hindi mananaig kailanman ang kasamaan sa kabutihan. At sa sinasabi niyo po mga senador, tama lang po na yung mga sila Trilon, sila
Mga kurap po yan. Baka hindi nyo po alam. Ang dami pong balita. Marami. At lalabas po ang mga katotohanan dyan. Yung mga sinasabi niyo po ng mga na mga senador, mga kurap po yan. Malalaman din po natin ang buong katotohanan pag dumating ang panahon. Tingnan nyo. So, yan lang po masabi ko. At kayo na po ang humasga. At panoorin niyo po ang video. Kayo na po ang humasga. Maraming salamat po. At don't forget to subscribe and click the bell for more video updates. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po. Madalang dyan ang matino sila. Ang matino lang dyan sila Lenny Robredo, yan sila si Vico, si Isko. Ay nakaw, trapo yan, politiko yan. Hindi ako masyadong bilib dyan kay Isko. Nako. Sila Trillanes, yung 8, dapat yan ang talagang mailagay nyo sa gobyerno. Mga matitinong tao yan, yung 8. Na walang hiya lang ng Smartmatic Talaga ang salbahe talaga ng gobyerno. Kalahin mong yung matitino siyang diniretso sa inidoro. Yung mga basura, yun ang inilagay sa trono. Ay, nako, tignan nyo ang tsura. Sila Bongo, yung 12, ewan ko. Ano yun, parang ang tingin ko sa mga yun tae. Sa totoo lang, yung 12 yun, tae yun. Napakaraming tae sa gobyerno. Sus Maria Joseph, kahit doon sa kongreso, puro tayo yung mga tao ron. Takot gumawa ng batas na para sa kanilang mamamayan. Wala. Sila nandoon lang para paglingkuran yung gobyernong korap, yung mga negosyanteng kurap, mga politikong kurap, nandoon lang sila. Kaya walang matinong batas na magawa dyan sa lintik na kongreso na yan. Wala. Meron yung batas pagdating pa sa Senado, lalo nang hindi papasa dahil puro ilan ba yung gago dyan sa kongreso ay sa Senado. Ilan lang ang matino dyan, sila Adrian lang matitino dyan. Ilan lang, siguro mga 3, 4 na piraso lang ang matino dyan. Yung iba dyan mostly pure evil. Merong konting ilan na lesser evil. Pero almost all are pure evil. Nakakadismaya talaga. Sa totoo lang, nakakadismaya ang gobyerno ngayon. Ngayon, ipapakain mo lang basta sa mga kagaya ng mga si Bongo, si Bato, si Panelo, Moka, yung 12 bulok, doon mo ipapakain yung prinsipyo mo para ka nagpakain sa sa mga pack of wild dogs. Mga pack of wild dogs yung nandiyan sa gobyerno ngayon. Pack of hyena. Mga buwaya, talaga naman lahat ng masamang salita masasabi mo talaga diyan sa mga buwisit na mga tao diyan sa gobyerno lalo yung kanilang pinuno. Sus Maria Joseph, gusto kong gawin punching baga mukha ng talong yan gigigil ako talaga diyan sa presidente niya na yan. Parang abnormal talaga. Hindi abnormal talaga. Yung presidente nyo, talagang, psychotic, narcissistic, lahat na klase ng, mental problem nasa ulo niya. Ang galing niyang, alam nyo ba yung mga may mental problem? Yung narcissistic na ganyan tinatawag. Yan, umiikot ang utak niyan, pero sa kasamaan, hindi sa kabutihan. Yung pag nagsalita yan, kala mong totoong-totoo. Pero kung sa mga kagaya natin, ni 1% walang totoo sa sinasabi niya Gagaya ko. Pag nakinig ako sa kanya, no way na paniwalaan ko yung mga sinasabi niya. Lahat yung puro kasinungalingan yung pandaraya. Puro panluloko. Yun ang ginagawa niya.
Maria Joseph, na ano raw, sabi ng mga tabogo may ebidensya ka ba? Potragis, sa bunganga niya na nga mismo nang gagaling yung mga ebidensya Pumatay siya ng tao, pati katulong kung ano nung pinagagawa niyang pambabastos. Yung chismis sa anak niya, ewan ko kung totoo yun. Ewan ko kay si Pamatong ang nagchichismis ng gano'n mainam na. Ewan kung totoo yun, Diyos Maria Joseph, laking kahihiyan yun. Wag mong ipakain ang ang tinapay sa aso, sabing ganon. Mga aso yan, yung mga nasa gobyerno niya, puro aso lahat yan.